Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Una sa lahat ay dalangin po natin sa Panginoon, kayo ay kanyang ingatan, kasama niyo ang lahat ng inyong mga pamilya, sa lahat ng mga masasama. Dalangin po natin sa Panginoon na pagkalooban niya ng maraming kabutihan ng ating oras ngayon. Ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, sa oras natin ngayon ay ito ay hindi mawawala sa anuman matatawag na totoong kabutihan ng ating mga sarili. Dahil po sa lahat ng ating mga pagsusumikap ay wala po tayong layunin sa mga pagsusumikap na ito maliban lang sa paano po natin ay pagkaloob na ibigay sa ating mga sarili at kaniyang pagkabutihan totoong tagumpay. Wala po tayong layunin na iba maliban lang sa ating nabanggit. Ang ibig po sabihin ay pinagsusumikapan natin na bawat bahagi ng ating katawan, wala po siyang naikikilos na gawain maliban lang sa kung ang gawain na ito po ay makakapagdulot ng kabutihan sa ating mga sarili. Kaya mayroong mga tao na ang kanilang naabutan ng pag-uunawa, na tungkol sa kabutihan ng kanilang mga sarili ay paano po nila mabigyan ang kanyang mga sarili ng masarap na pagkain, magandang damit, magandang tahanan, magandang sasakyan. Di pa kayang mga ibang bagay na nilalaman ng mundo na ito. Kaya kapag naibigay nila ang sa kanilang sarili ang mga bagay na ito na ating binanggit, ay kanilang dinideclare o inaamin sa kanilang sarili na sila po ay mga mahusay, sila po ay matatalino. Dahil po sa nagawan ng bawat bahagi ng kanilang katawan, ang isang gawain na sa tingin nila, sa paniniwala nila, ito ay makakabuti sa kanilang sarili. Alam po natin mga kapatid na ang mga kabutihan na ating natatanggap, ito po ay nasa dalawang uri. Ito po ay nasa dalawang klase. Hindi mawawala ang mga kabutihan na ating natatanggap sa dalawang klase o dalawang uri. At ang pag-unawa sa dalawang klase uri kabutihan na ito, dito po natin maibabatay ang ating mga sarili, lalo na ang bawat bahagi ng ating katawan. Sila ba ay nagawa nila ang gawain na ito po ay makakabuti sa ating mga sarili? O di kaya sila ba ay nagawa nila yung pinakamalaking kabutihan? Dalawang klase po ang kabutihan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Unang kabutihan ay kabutihan na binigyan ng hangganan. Binigyan ng hangganan. Ito po yung mga kabutihan na nilalaman ng mundo na ito. Dahil
ang dahilan kaya po natin nasabi na ito ay kabutihan na binigyan ng hangganan dahil sa mismo tayong nagmamayari sa mga bagay na ito. Halimbawa, masarap na pagkain, magandang tahanan, magandang kasuotan, magandang sasakyan, maraming yaman, mataas na posisyon. Lahat po ito ay may hangganan. Ibig sabihin, dahil sa mismo tayong nagmamayari sa mga bagay na ito ay binigyan po tayo ng hangganan, binigyan ng hangganan ang ating pananatili dito sa mundong ibabaw. Ito po ay maunawaan po natin sa isang talata. Sinabi ng Panginoon, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bawat may buhay, siya po ay makakaranas ng kamatayan. Kapag nabawian po tayo ng kamatayan, o na tayo po ay mabawian ng buhay, lahat ng mga bagay na ito ay ating iiwanan. Wala naman sa ating mga kamag-anak na ang kanyang maipapayo ay isama nila ang mga bagay na ito sa ating mga libingan. Wala po sa kanila, baka pag-agawan pa nila ito. Kaya lahat ng mga bagay na ito na ating pinagsusumikapan dito sa mundong ibabaw ay ang kanyang maibibigay na kabutihan ay may hangganan. May hangganan. Ito ang unang klaseng kabutihan na ipinagkaloob sa atin. Pangalawang kabutihan, kabutihan na walang hangganan. Walang hangganan. Ibig sabihin ay ang mga kabutihan ito ay patuloy pa rin na ating pinapakinabangan. Patuloy pa rin na ating pinapakinabangan. Mapapakinabangan po natin ito dito sa mundong ibabaw. At ganoon din napapakinabangan po natin ito sa loob ng ating mga libingan. Ganoon din mapapakinabangan po natin ito sa mga lugar na kung saan ay dadaan po tayo sa mga lugar na ito sa kabilang buhay. Katulad ng lugar na doon po iipunin ng lahat ng mga linika ng Panginoon mula sa simula, mula sa unang linika na nilalang hanggang sa kahuling-huling nilalang na linika ay iipunin. Magkita-kita po tayo sa lugar na yun. Dahil sa bibigyan ng Panginoon, magbigay ang Panginoon ng hatol sa bawat isa sa atin. Kung sino man ang taong mayroon siyang naapi sa kapwa, mayroon siyang naapi na kapwa ng tao, ay hindi po sila pwedeng magkahiwalay hanggat hindi maibigay sa taong inapi ang kanyang karapatan na nagmumula sa sinong umapi sa kanya. Nangungula sa sinong umapi sa kanya. So napakahirap po ito. Marami pong mga lugar na ating madadatnan pagdating natin sa kabilang buhay. Kabilang po sa mga lugar na ating madadaanan doon sa kabilang buhay, yung tatawid po tayo sa Siratal Mustaqim. Sa Siratal Mustaqim. Ito po ay bawat isa ay inuobligado sa kanya na tumawid sa Siratal Mustaqim na ito. Ibig sabihin na Siratal Mustaqim ay tawiran doon sa kabilang buhay at nasa ilalim ng tawiran na ito ang impyerno. Sino man ang malalaglag, sa ilalim ng tawiran na ito, doon siya malalaglag at doon siya mababagsak sa impyerno. Kaya po, kailangan po natin yung kabutihan na mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Kung tayo ay papiliin sa dalawang klaseng kabutihan na ito, saan po ang dapat natin piliin o saan ang magugustuhan natin sa dalawang
kabutihan na ito. Siguro, siyempre, ang ating maggustuhan ay yung kabutihan na mananatili sa atin. Ibig sabihin na patuloy pa rin na ating mapapakinabangan. Mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw at ganoon din mapapakinabangan po natin pagdating natin doon sa kabilang buhay. Kaya, ang taong napili niya, ang mga kabutihan na ito po ay walang hangganan. Sabihin po natin na walang hangganan dahil sa patuloy pa rin ito'y pinapakinabangan hanggang sa kabilang buhay. Patuloy pa rin ito pinapakinabangan hanggang sa kabilang buhay. Kaya ang taong ang naikilos ng bawat bahagi ng kanyang katawan ay yung mga gawain na makakapagbigay ng kabutihan, na ang klaseng kabutihan na ito po ay walang hangganan. Siya po yung taong matatawag na pinakamatalinong tao. Siya po yung taong matatawag na taong pinakamahusay. Dahil po sa ang kanyang napili na kabutihan ay kabutihan na walang hangganan. So ngayon, paano po natin malaman? Kung halimbawa, may magsasabi na siyempre, ang pipiliin ko yung kabutihan na walang hangganan. Ano po ang daanan? Ano po ang daanan papunta sa kabutihan na ito? Papunta sa pinakamahalagang klaseng kabutihan po na ito. Wala po tayong masasabi na daanan maliban lang sa ang pagsuko. Isuko po natin ang ating sariling pagnanasa sa anuman ginugusto ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Bakit po natin nasabi? Dahil sa ang Panginoon, yung tunay na Panginoon, kabilang sa kanyang mga katangian, hindi po siya magsasinungaling. Hindi po siya magkakamali. Lahat ng kanyang naipapayo, ito po ay, lahat po ay katotohanan. Kung mayroong naipayo, naibigay ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, ang nararapat po sa atin ay isuko po natin ang sarili nating pagnanasa sa kagustuhan ng Panginoon. Sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Dahil po sa ang pagsunod sa kagustuhan, sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, dito po tayo makakasigurado. Dahil po sa nalaman po natin ang kanyang mga matataas na katangian, hindi magkakamali, hindi po siya magsisinungaling, lahat ng kanyang naibibigay na advice, ito pong lahat ay matatawag na katotohanan. Dito po tayo makakasigurado. Ito po ang katibayan, sinabi ng Panginoon, alaya alam mo man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, hindi mo po alam, alalahanin mo o Propeta Muhammad, makatiyakan ng Panginoon ay siya po ay alam niya ano po ang makakabuti sa kanya, lahat ng kanyang mga linika, at siya po ang higit na nakakaalam kung ano ang makakasama sa lahat ng kanyang mga linika. So, kabilang sa kaniyang biyaya, habag sa atin, ay hindi niya po tayo pinabayaan. Hindi po niya tayo pinabayaan. Linikan niya po tayo dito sa mundong ibabaw at naipaliwanag niya ano po ang layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Higit pa sa kanyang paliwanag ay siya po ay nagpadala ng mga sugo at mga propeta. Umabot ang kanilang bilang sa 145,000 na mga sugo, mga propeta, na sila po ay nagkakaisa sa ano ang mensahe na ginusto ng Panginoon na dapat po nila iabot sa kanilang mga tauhan. Bawat propeta, wala siyang binibigkas na salita maliban lang sa ani abudullah wajtanibut tagut. Bawat propeta, wala siyang
ipinapaliwanag sa kanyang mga tauhan maliban lang sa kanyang sinasabi na malakum min ilahin na gayro. Wala po kayong dapat sambahin na Panginoon maliban lang sa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pati si propeta, pati si propeta Jesus. Si Jesus ang nararapat po sa atin ay ipagpatuloy po natin ang ating paniwala sa Kanya. Siya po ay bilang sugo at bilang propeta ng Panginoon. Siya mismo ang nagbikas sa Kanyang salita na siya po ay hindi Panginoon, hindi nararapat sambahin. Dahil po sa ang nararapat Panginoon, nararapat sambahin, hinahanapan ng mga matataas na katangian. Dahil po sa mayroon po tayong nahanap na katangian ng Jesus na ito po ang nakapagbigay ng katibayan na siya po ay hindi karapat-dapat magiging Panginoon, siya po ay hindi karapat-dapat sambahin sa kanyang binitawan na salita. Sa wikang Aramaic, ili-ili lima sabaktari, o aking Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay nangangahulugan na siya po ay nangangailangan ng tulong. Ang tunay na Panginoon, nararapat na magiging Panginoon, hindi po kabilang sa kanyang mga magagandang katangian, hindi po siya nangangailangan ng tulong. So bakit sa binitawan na salita ni Jesus, ito po ay nangangahulugan na siya po ay nangangailangan ng tulong. So ito po ay nakapagbigay ng katibayan na siya po ay hindi nararapat magiging Panginoon, kundi siya po ay kabilang sa mga sugo, propeta na ipinadala ng Panginoon. Higit pa sa mga sugo, mga propeta na sila po ay ipinadala ng Panginoon, ibinaba ng Panginoon ng kanyang mga salita, mga banal na kasulatan, katulad ng Torah na ito po ay ipinahayag kay Propeta Musa, katulad ng Ebanghelyo, ito po ay ipinahayag kay Propeta Jesus, ang kahuling-huling banal na kasulatan, ito po ay ipinahayag kay Propeta Muhammad. Lahat po ang mga banal na kasulatan, walang nilalaman, maliban lang sa sabihin sa mga tao, sa mga linika, sa mga nilalang, na ang nararapat sambahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yung sinabi, ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin, na nararapat po sa atin, isuko natin ang ating mga sariling pagnanasa sa kagustuhan ng Panginoon, walang iba maliban lang sa siya po ay sambahin. Ito po ay malalaman po natin sa kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa madaling kahulugan, hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung tinatawag na pagsamba sa Panginoon, pagsamba sa Kanya, ito po ang layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya yung taong nais niya piliin, gusto niyang piliin yung pinakamahalagang kabutihan na walang hangganan, ay ang unang-unang hakbang na dapat niya tahakin ay yung isuko po niya ang kaniyang sariling pagnanasa sa kagustuhan, sa layunin ng Panginoon, sa kaniyang paglikas sa atin. Wala siyang layunin maliban lang sa siya ay sambahin. Yung tinatawag na pagsamba sa Kanya, ito po ay napakaraming klase, napakaraming uri. May pagsamba sa Panginoon, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawain, sa ating mga gawa. Mayroon namang uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Mayroon namang uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. Mayroon namang klaseng uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng gawain ng ating mga puso. Katulad ng pagmamahal, pagkakaroon ng pagmamahal ng ating mga puso sa Kanya, katulad ng pagkakaroon ng pagkakatakot ng ating mga puso sa Kanya, katulad ng paggalang ng ating mga puso sa Kanya. Lahat po ito gawain ng ating mga puso, na ito pong lahat ay matatawag na kabilang sa mga uring pagsamba sa Kanya. Ang lahat ng mga bagay na ito ay
ito pong lahat ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya ang taong nais niya isuko ang kanyang sariling pagnanasa sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagliga sa Kanya, ang nararapat po sa Kanya, isuko niya ang kanyang sarili ng Islam. Dahil po sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito matatawag na bilang pagsamba sa Kanya. Bilang pagsamba sa Kanya. Kaya ang tao, gusto niya o pipiliin niya ang pinakamahalagang kabutihan na walang hangganan, ang nararapat po sa kanya, ay isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Kapag naisuko ng tao ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, siya po ay matatawag na naisuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng kanyang Panginoon. Siya po yung matatawag na nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Alam po natin ano po ang mga rewards o mga benefit o mga biyaya na pinaghanda ng Panginoon sa taong nagbabalik loob sa Kanya. Napakarami pong mga mahalagang biyaya. Kabilang po sa mga mahalagang biyaya na ito ay siya po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Kahit sabihin po natin, noon ay napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon, buburahin ng Panginoon ng lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, ang taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon, ay katulad ng bagong sanggol, bagong isinila. Alam po natin yung bagong sanggol, wala siyang nagawang pagkakasala. Ganon din ang tao, nagbalik loob sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pagsuko sa sarili, sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagligtas sa kanya, pagsuko sa sarili, sa relihiyon ng Islam. So ang pangalawang katanungan, paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Dahil po sa nalaman po natin ang halaga ng pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon, halaga ng pagbabalik loob sa Panginoon. Ito po ay napakasimple lang, hindi naman aabot ng mga ilang minuto. Pero kahit gaano kasimple, pero yung kabutihan na napapaloob po sa kanya ito ay hindi mabibilang. Napakahalaga. Katulad ng ating naipaliwanag kanina. Ano po yung unang hakbang pagpasok sa relihiyon ng Islam? Walang iba maliban lang sa tinatawag na pagsasaksi. May dalawang klaseng pagsasaksi na ang dapat natin piliin ay yung tinatawag na tamang pagsasaksi. Ano po ang tamang pagsasaksi? Ang tamang pagsasaksi, ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat, sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso, si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi sapat na naniwala ang ating mga puso, tapos ito ay hindi natin bibigkasin. Maliban lang kung tayo ay hindi makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po sa atin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin bawat bahagi ng ating katawan, wala silang maikikilos na gawain, maliban lang sa mga gawain na ito po ay naaayon sa pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, na isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. At tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na naisuko po natin ang ating sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagligtas sa atin. Tayo po ay matatawag na nagbalik loob tayo sa Kanya at nararapat po sa ating lahat ng Kanyang pinaghahanda ng mga kabutihan para sa atin. Kaya kung ganito ang ating pag-unawa, samantalahin po natin ito.
Na dahil po sa hindi po natin hawak ang ating mga sarili, hindi po tayo sigurado kung aabot pa tayo sa darating mga panahon. Hindi po tayo sigurado, abot pa ba tayo sa susunod na buwan, susunod na taon. Wala namang isa sa atin na nasisigurado niya sa kanyang sarili. Kaya kung mayroon tayong nalaman, napakahalagang bagay, dapat po natin, huwag natin palampasin na ito, dapat po natin samantalahin. Lalo na kapag ay isang bagay na ito, simpleng gawain, hindi aabot ng mga ilan minuto. Ito po ay napakasimple, hindi naman gaano kahirap. So, dapat po natin ito samantalahin. So, ganito lang ang ating gagawin. Sa buhay po natin, yung unang hakbang sa papasok sa dilim ng Islam para po tayo makasigurado. Sundin niyo po ako sa anuman aking bibigkas. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Ang ating hintuturo. Ito po ay sinyalis na ating sinasamba ay ang nag-iisang Panginoon. Ibig sabihin na nag-iisang Panginoon, walang katambal at walang kaagaw. Walang katambal at walang kaagaw. At hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon, tatlong Panginoon, maraming Panginoon. Dahil sa magugulo po tayo. Dahil sa kung gaano karami, kung marami ang ating Panginoon, sigurado na sila po ay magkakaagawan ng kagustuhan. So, ano po ang mangyayari sa atin? Magugulo po tayo. Ang nararapat po sa atin na piliin na Panginoon ay ang nag-iisang Panginoon. Isa po sa kanyang katangian ay yung Panginoon na walang katambal, walang kaagaw, walang kasama, walang kaagaw, siya po ay nag-iisa. So, ito po ang sinyalis. Kapag nakita po natin ang ganito, ito ang kahulugan. So, nabigkasin po natin ito sa lingwaheng Arabic, tapos translate po natin ito sa lingwaheng Tagalog para po natin maunawaan. Si brother, baka po i-open yung video niyo po para makita po namin, So, taasan po natin ang ating pagsasalita, Bismillah.